So dad, naaresto si Nery Naig na asawa ng lead vocalist ng parokya ni Edgar na si Chito Miranda. Ang depensa naman ni Chito Miranda na pinost niya sa kanyang Instagram na yung kanyang asawa ay endorser lang ng kumpanya. Ngayon naman, wala naman daw nahawakan na pera ang kanyang asawa at ang may-ari ng kumpanya ang humawak ng lahat ng pera. Wala daw natanggap na investment ang kanyang asawa na si Nery Naig na nahawakan sa mga investors. So ngayon, nagsaliksik ako at napakinggan ko yung SEC na dinedefine nila kung ano yung isang investment. Ayon sa SEC, sinasabi lang investment, una, kailangan may pera na papasok sa isang common entity at may promised returns. At pang-apat, wala nang gagawin ng tao para sa promised returns na yun. Yun daw ay isang investment. Ngayon naman, nagsaliksik din ako at nag-research sa SEC kung ang mga endorser ba ay liable para sa mga ginto. Ayon sa SEC, kung ang endorser ay nag-endorse lang ng mga products or services ng kumpanya, okay lang yun. Yun nga lang, pag ang endorser ay nag-endorse na ng mga tao para maghikayat sa kanila na mag-invest dun sa kumpanyang yun na may promised returns, ay may involved na sila sa issue na ito. Ang ine-endorse lang naman niya, kunyari, ay, itong produkto na to, or sinasabi lang yung, pagpunta kayo dyan, maganda mag-makeup dyan. Yung mga ganun po, walang problema yan. Pero kapag ang sinabi mo, ay, mag-ano kayo, magandang investment to, kasi kikita kayo ng ganito, kikita kayo ng 10% or something. Pagka ganun na po, yan na ho, involved na kayo sa buying and selling of securities. Kailangan rehistrado na po. Mga naghikayat ng mga investment ay kailangan license sila magbenta ng mga securities tulad ng mga shares of stocks, bonds, or mga instruments of debt or utang para makapagbenta sila ng mga gintong klaseng investment or maghikayat sila ng mga gintong investment ayon sa SEC. Ngayon naman, marami kasi mga nahihikayat sa mga gintong investments kasi yung mga tao gusto nila syempre kumita ng pera nang walang ginagawa at marami namang kumpanya ang naghihikayat ng mga investments. So, saliksikin natin, ano ba yung mga totoo at hindi totoong mga promises, kasi marami mga kumpanya nagpa-promise na malaki, yung iba maliit, pero syempre yung mga tao, ano ba talaga ang totoo? Lahat ba yan mali o may mga tunay naman? So, dad, ano yung investment return na too good to be true? Okay, ganito yan, no? Pagka meron kayong investable na pera, meron kayong sobrang pera na pwede nyo invest, huwag nyo kakalimutan, no, na number one, laging may risk yan. Kahit na saan mo pa ilagak yan, merong yan tinatawag na risk, no? So, yung risk na yun ang dapat mong i-manage, no? So, anong ibig sabihin nun? Ilalagay mo yung pera mo sa bangko, maaaring kumita ka ng 5% up to 6% sa mga time deposit, no? Lalo na kung mahaba-haba ito. Ang risk mo doon, napakaliit na, no? Almost risk-free yun, almost, no? Kasi siyempre, di rin po natin sabihin na totally walang risk kasi minsan may mga bangko nagsasara o nagkakaproblema. Pero more or less, risk-free na yon pagka nilagay mo sa bangko. Pangalawa naman, pwede mo rin ilagay sa mga malalaking kumpanya na nag-i-issue sila minsan ng mga promissory notes, mga bonds na umuutang sila sa mga publiko. May mga lisensya sila, rehistrado sila like mga San Miguel, mga SM. May mga bonds sila minsan na ni-issue na para nang sa ganon makautang sila sa madla, no? So, yun naman, meron registration yun. Normally, 6 to 8%, may mga ganon. No? Depende sa mga kumpanya, iba-ibang kumpanya kasi yan. So, yun ang pangalawa. Pangatlo, syempre, kung gusto mo talaga mag-invest na medyo safe ka at makakatulog ka, pwede mo sigurong ilagay na lang sa real estate. No? Bumili ka ng condominium o bumili ka ng bahay, apartment, paupahan mo na lang kasi kahit nasabihin mo yung upa, 3 to 4% lang yung return sa'yo kada taon, pero ang halaga naman ng lupa, tumataas yan. On the average, tumataas yan ng mga 10% per year, no? After 5 years. No? Ganun yun. So, in short, mas malaking kikitain mo kung ganun. Wala ka pang masyadong sakit ng ulo kasi sa yung pag may-ari ng lupa o apartment o condominium na pinapaupahan mo. So, yun ang mga tinatawag nating safer investments kung medyo ayaw mong isugal yung iyong pera. Pero pag sinabi mong nag-invest ka sa mga negosyo at mga bagong negosyo, ang risk niya napakataas, no? Normally, more than 50% yung risk. Bakit? Kasi nga sa negosyo, tandaan natin, no? Even in America, even here, ang success rate ng negosyo after 5 years is only 10 to 20% at na maximum na yun. Ibig sabihin, kung may 10 negosyo nagtayo ngayon after 5 years, maswerte na kung merong isa o dalawa na nakatayo pa. So, yun, no? So, ganun kasi kalaki ang risk ng mga nagne-negosyo. Kaya pag nangako sa inyo na napakataas na return, medyo down na kayo doon. Dahil ibig sabihin nun, medyo panloloko na yon o kung hindi naman, medyo hindi na niya alam yung sinasabi niya, hindi niya talaga alam yung pinapangako niya, nangangako lang siya para makuha yung pera mo. Yun po ang mga dapat nating alamin sa investment. Anong mga levels ng mga returns ang masabi nating red flag? Pagka sinabi mo, kikitain mo 20% per year, medyo red flag na yun, no? Or, kasi medyo mahirap nang abutin yun, no? Kasi kahit na sa mga nagne-negosyo na malalaking kumpanya, normally, kumikita yan between 10 to 20% per year, no? Yan ang normal na kinikita nila kahit na malalaking kumpanya. Kasi siyempre, maraming gastos, marami rin dapat bayaran. So, napakalaki ng risk kung sasabihin niyang mas more than 20%. Mukhang hindi na yata reasonable yon. So, kung sinabi niyang 5% per month, lalabas yun, 60% per year. Tama yun. Correct yun, no? So, pag ganun, medyo sa akin, red flag na kaagad yun, no? Kasi unless nga, ang gagawin mong negosyo, hindi na pautang, no? Nag-pawn shop ka, pero even that, may risk yun. Kasi pag hindi ka binayaran, kahit na sabi mong 5% per month ang pinapautang, pag hindi ka binayaran, siyempre, kaso yan, gastos yan. Baka nawala
wala pa yung puhunan mo. So, these are the elements of investments and risk, no? So 20% per year and above, basically red flag na siya. Medyo red flag na yun sa akin. In fact, sa akin nga, ang guideline ko is talaga, on the average, kung sabi mo 10 to 15%, yun ang mas reasonable. Per year. Per year. Oh, so pag kung 1% per month, pwede pa yun. Correct, no? So ngayon, pag-usapan natin, itong neri na issue in case, anong mga lessons to learn dito, Dad? Well, lesson number 1, kung kayo ay naghahanap ng mga investor sa inyong mga negosyo, meron naman paraan niya na gawin yung legal, lalo na kung lehitimo naman yung mga negosyo ninyo, no? Magparehistro kayo sa Securities Exchange Commission, kumuha kayo ng permit or license na magbebenta kayo ng mga shares of stock o mangungutang kayo sa madla, pwede naman, binibigyan naman ng lisensya. Pangalawa naman, kung gusto mo mag-dealer, endorser ng mga ganitong investment, kumuha ka ng dealer's broker's license, no? Pwede naman, may seminar yan, mag-aaral ka lang ng ilang buwan, ano lang naman yan, minsan ilang araw lang, depende sa oras mo, kasi part-time lang naman yan, kumbaga para ka na nag-aaral na kung may oras ka, no? So, pag natapos mo yun, kukuha ka ng examination, pag nakapasa ka, then you're already an authorized dealer or seller, no? Or broker. So, yun ang pangalawa. Pangatlo, syempre, kung mag-i-endorse kayo ng mga investment para sa mga negosyo, take note, napakahigpit ng Securities and Exchange Commission sa mga ganyang negosyo o ganyang pangangalap ng pera sa publiko kasi nga pinapangalagaan nila yung kapakanan ng mga pangkaraniwang mamayan na kadalasan wala masyadong kaalaman pagdating sa paghahanap buhay at sa pangangasiwa ng pananalapi, no? So, napakahigpit nila dyan. Kaya take note, talagang pwede kayong makulong pag ganyan yung pinasok yung industriya na wala kayong lisensya. So, kinakailangan alamin ninyo kung meron lisensya yung kumpanya. Pangalawa, kumuha kayo ng lisensya kung gusto yung i-endorse yan o kung gusto nyo i-promote yan o gusto nyo magbenta. Pangatlo, tingnan nyo rin kung ano yung kumpanya. Ito ba'y meron patutunguhan? Ito ba'y totoo, realistic? Ito ba'y practical? Aralin nyo rin kasi nga, tandaan natin, pag nalugi yung mga taong nag-invest, kahit na sabihin mong in-endorse mo lang yan o sabihin mong hindi ka naman nakatanggap ng pera, syempre kahit na sabihin mong legally makalusot tayo o legally maprotektahan natin sarili natin, ang problema mo dyan yung moral aspect. Anong ibig sabihin ng moral aspect? Syempre yung konsyensya natin na may mga taong magagalit sa atin, may inis sa atin, dahil parang umasa sila at tapos na wala pa yung puhunan nila. So yun ang mga lessons to learn from this, no? Huwag natin kakalimutan na pag gusto nyo mag-invest din sa mga nag-i-invest, talagang may risk yan, no? So dapat huwag din kayo basta-basta mag-invest. Alamin nyo rin kung ano yung pinaglalagakan nyo ng pera para hindi naman makawawa yung kinabukasan. So whether celebrity ka o TikTok star ka o kahit hindi ka sikat na tao, pero ikaw ay naghikayat ng tao na mag-invest sa kaibigan mo o sa ibang kumpanya, syempre, masasabi nilang medyo involved ka na sa pag-endorse ng mga investments, hindi ba, Dad? Correct. No? Yun nga yung tinatawag nating parang risk yun. Ano? Kung nag-endorse ka tapos wala kang lisensya, wala kang permit, yung kumpanya walang lisensya, medyo talagang madadamay ka. No? Kaya lang, siyempre, pag nandiyan ka na, nadamay ka na, sinasabi naman nila na wala naman yatang natanggap na pera, at least siguro naman pwedeng ipaliwanag din sa husgado yun na talagang ikaw yung talagang hindi mo alam. No? Paliwanag mo, parang sa ganun, mabigyan ka ng konsiderasyon kung sakasakali. Kasi ang assumption ng mga investors, inaral mo yung pinag-i-endorse mo, kaya ini-endorse mo to. Kaya yun yung mga angulo dito. Pero siyempre, kung napatunayan naman na inosente sila, edi sa husgado na ma-determine yun, hindi ba, Dad? Correct. Okay, so yun yung mga lessons to learn namin for today. Ako nga pala si Engineer Morgan Sai, ang inyong coach ng bayan. Ako naman si Michael Sai, yung dad ng bayan.